blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung pumikit. Tayo manalangin. O Heavenly Father, Diyos ng pag-ibig, Diyos na pinakadakila sa lahat, the most powerful God, the most high God, we acknowledge your presence, we acknowledge your power, we acknowledge your authority in this place. Father God, kung meron pa pong hadlang upang hindi po namin maramdaman, maranasan ang iyo pong salita ngayong oras na ito, upang hindi mo po kami maabot ngayong oras na ito, Father God, kami po'y nagpapakumbaba, nagpapasiyasat, nagpapalinis sa banal na dugo ng Panginoong Yesus. Patawarin mo po ang bawat isa sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming kasalanan. Lord God, nagre-release na rin po kami ng pagpapatawad sa lahat ng mga tao na nagkasala sa amin. Lord God, sa lugar na ito, ang bawat isa, buong pusong sumasampalataya na ikaw ang aming Panginoong Yesus, ikaw ang aming hari, ikaw ang aming tagapagligtas. Lord, we thank you for this Sunday service. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong ipo-pour out ngayong oras na ito. Ang bawat isa ay maaabot, ang bawat isa ay mapupuno, ang bawat isang magtatanong ay masasagot ngayong oras na ito. Lord, personalin mo po kami, kausapin mo po kami. And Father God, in this place, we declare your victory in the defeat of the enemy. I pray na ang kilos ng Sunday service na ito ay 100% galing sa iyo, Holy Spirit. Salamat po sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kamustahin mo ang yun nasa kaliwat kanan? Sabi mo, kamusta ka na? Kamusta naman yan? Ano sabi naman sa inyo? Ayos. Yung iba po nating mga youth, sila po ay sa biyaya ng Panginoon ay meron ng OJT. Kaya sila po yung iba nasa Manila na, yung iba naman po ay nasa ibang place. So nanonood sila sa online. Welcome, God bless you. And also, we have international ministry na kung saan marami rin po nanonood sa atin. Meron tayo sa Saudi, meron tayo sa Canada, meron tayo sa Switzerland, meron tayo sa Spain, meron tayong nanonood sa Greece. Saan pa bang bansa tayo meron? Australia, Taiwan, ayan. US, okay, praise God. And by next week, madadagdagan po ang ating international ministry. Bakit po? Ngayong linggo pong ito, meron pong magpa-flight na, papunta na po sa Adelaide, Canada. Ayan. Tama? Australia pala. Sorry. Meron na po tayo ngayon pa-Australia. Ayan, I just want to acknowledge. Jajo, tayo ka nga. Siya po ang ating head ng worship team. Sige, anak, tayo ka. At ano na yan. Yan. Yan po ay kasama na namin. Simula nung yan ay high school hanggang ngayon naglilingkod. And tiniming ni Lord, naantay man natin ngayong taong ito, is all about new things and new assignment. Praise God. At sa biyaya po ng Diyos, meron po din tayong JA1 Church na sasalo na rin sa Kanya doon. Kaya hindi mapuputol ang Kanyang paglilingkod. Ang deklarasyon ko nga dyan ay magbubukas siya ng simbahan doon. Amen. Sino nananampalataya? Amen. Praise God. Si Lord ang kikilos. Because that is our declaration. Ang JA1 Taal ay manganganak ng maraming mga daughter church. Amen po ba? Amen? Kaya po meron tayong international ministry. Kaya po by next week, siya na po ang magte-take over ng ating international ministry. Wow, palakpakan naman natin si Lord. Ayan, dahil sa naiwan naman po niya ditong position bilang siya ang head ng worship team, papalitan naman po siya ni Kokoy. Ayan, Kokoy, kaway ka sa kanila. Ayan, sa kanya na ho kayo lalapit, pag pangit ang tugtugan, sa kanya ho nyo ho sasabihin.
Yesterday, kami po ay nasa Alab Conference. Ano po, at sa biyaya ng Panginoon. Sino ang kasama sa Alab? May you please raise your hand? Tayo, I think, ay nasa 65 plus delegates ang sumama doon. And I pray, yung dala-dala nating apoy kahapon, ayun ay mag-manifest hanggang sa mga susunod na buwan. Amen po ba? At yung apoy na dala nyo ay i-share nyo din sa iba. Amen? Praise God. Meron pa ba akong announcement? Sa Friday na ang couples night para po sa lahat ng may asawa, any ages. Ano ha? Pwede po kayong umattend. Magsabi lamang po kayo kay Ate Ra. Ate Ra, may you please stand? Yan, Ate Ra, tayo ikaw. Yan, kay Ate Ra po kayong magsasabi. Ano? Paano po ako may asawa? Ayaw naman ng aking asawa pang pumunta pero gaho ako maka-attend. Pwede pa rin. Tama, Ate Ra? Meron talagang pang-couples at merong taga-sana all. Doon sa, meron kayong sarili nyong table. Pero mas maganda, marinig nyo po iyon. Para kayong ikakasal muli sa biyaya ng Diyos. That is Friday. And then next Sunday, March 1, gaganapin po ang unang taon or anniversary ng ating anointed professional. That is Sunday, anong oras yon? 2:00? Anong oras? 2 p.m. Yun po, mag-start. So, if you are 23 years old, pataas, kayo po ay welcome. Kahit pa kayo ay nasa youth pa ng kaunti or kahit kayo po ay nasa adult ministry na, you are welcome to attend. Amen po? At pwede rin po kayong mag-invite ng mga first-timer at mga bago para po sa ating anointed professional anniversary. Praise God. Ang mga yan po ay nagpa-practice na ng sayaw, may mga tatambling, ayan na, at meron ng mga, maraming inihanda ang mga yan sa biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, ang ating simbahan, sobrang busy talaga. Amen? Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, para sa kaharian. Praise God. So, let's start. Pag-uusapan po natin is all about the power of the greatest commandment. Ang kapangyarihan ng pinakadakilang utos. Matthew chapter 22 verse 36 to 38. Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Again, ang nagtatanong kay Jesus that time ay mga Pariseyo, mga expert na sa law. Mga kumbaga sila yung mga basher ni Jesus, mga self-proclaimed righteous on that time. Tinanong nila si Jesus, which is the most important commandment in the law of Moses? Verse 37, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Verse 38, this is the first and greatest commandment. Kagaya po na sabi ko, on the time, ang Panginoong Yesus ay sinusubukang itrap ng mga Pariseyo. Ang tayo dyan ni Jesus ay hindi siya nag-A group. Ang tayo dyan ni Jesus ay para siyang nasa battlefield. Isang maling sagot, aarestuhin siya. Isang maling sagot, babatuhin siya. Isang maling sagot, kukuyugin siya. Pero sa gitna ng sitwasyon na yon, ang ganda ng sagot ni Jesus. Ano daw ang pinaka-importanting batas? You must love the Lord with all your heart, soul, and mind. So kung atin titingnan mabuti, bakit ang unang utos ay patungkol sa pagbibigay ng iyong buong buhay sa Diyos? Bakit ang unang utos ay you must love the Lord? Ito ba ay dahil si Lord ay kulang sa love? Kaya inutusan tayo ng Diyos na yun ang pinaka-importanting utos? Ito ba ay pagpapakita na si Lord ay insecure sa kanyang karakter bilang pagiging Diyos? Kaya ang unang utos ay magmahal or mahalin siya ng higit sa lahat? Tandaan niyo po ito. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi insecurity ng Diyos, kung hindi security natin. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay hindi para lamang kay Lord, kung hindi ito'y para din sa atin. Ang utos ay para gawin. Hindi lang ito para ramdamin. Parang hindi ko ramdam si Lord ngayon.
Hindi mo kailangang ramdamin para mahalin si Lord. Yun ay ginugusto, kaya nga it is command. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, utos. Ibig sabihin, whether you like it or not, yung meron pang ang word na ginamit, you must. Ibig sabihin, okay ka man or hindi, gaano man kakomplikado, kailangan mo talagang gawin na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Again, ano nga ba ang kapangyarihan ng utos na yan? Number 1, loving God destroys love of money. Again, ang utos ay magmahal. Kaya matagal tayong naloko nung kantang pag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Ano? Kaya pag tayo ay meron nagugustuhan, lagi na tayong push ng push doon. Akala kasi natin, na kung alin ang mahal mo, yun ang dapat. Pero pinatunayan ng Bible na ang love ay hindi feelings. Love is a choice. Kaya yan ang unang utos, mahalin mo ang Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng free will, kakayanan na pumili sino ang ating mamahalin. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for you will hate one and love other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawa. Ano? Two-timer yan. Ano? Hindi siya pwedeng pagsabayin. Kapag si Jesus at kapag ang money ay magkasama sa iyong buhay, ang sabi doon, you will hate one. Meron kang isang kakamuhian. Meron kang isang magiging loyal ka sa isa, magiging disloyal ka sa isa. So, pastor, bawal na po ba ang pera? No. Ang money, yan ay neutral. Nasa iyo yan kung ito ba isasama o hindi. Paano mo ginagamit ang finance na meron ka? Simple lang. Money is a tool for kingdom purposes. Ang Diyos ay hindi madamot na tayo'y pagpalain kung ang purpose natin ay para sa kanyang kaharian. Are you getting the point? Ibig sabihin, kung ano ang pagpapala, hindi tayo kontrol ng pagpapala. Ang tunay na may kontrol sa atin, si Lord. Kaya kung anong blessing na ibibigay sa atin ni Lord, gagamitin din natin para sa Kanya. Amen po ba? Nagkakaroon lang yan ng conflict kapag si Lord ang secondary. Kung ano ang gusto ng desire natin, kung ano ang inuutos ng finance, yun ang ating susundin. Tandaan nyo po, kapag pera na ang master ng tao, sobrang prone na siyang mawala kay Lord. Again, money is a loyalty test. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrow. Again, hindi sinabi na money is the root. Ang sinabi, money. Love of money. Ibig sabihin, ang pera, neutral yan. Pag yan ay nilagyan mo na ng pagmamahal, yan na, dyan na magsisimula, yan na ang pag-uugatan ng mga kasamaan. Bakit? If you fall in love with money, nako-compromise ang iyong integrity. Dahil mahal mo na ang pera, matututo ka ng magsinungaling, matututo ka ng mag-cheat. Dahil mahal mo na ang money, ayaw mo nang mawawala sa iyo ang pera na ito. At kapag, dahil, alam mo kapag mahal mo, pagka inaalis sa iyo, masakit. Tama ba? Hindi mo kayang i-let go. Love of money ay mag-grow ang comparison. Kapag ka ikaw ay lagi naghahangad ng pera, lagi ka na magko-compare. Maaalis ang contentment, nandyan na lagi ang inggit, magiging ng sakim, magiging ng makasarili. At ito matindi, pag nauuna na si pera, pangalawa na lamang si Lord. Kaya tinawag ito ng Bible na ang pagmamahal sa pera, it is the root. Ito ang pinag-uugatan. Dahil pag nauna na, meron ng greediness ang puso. At doon na nagsisimulang gumawa ng action na favorable sa money, na ko-compromise ang para sa Diyos.
At ito matindi. Ang sabi ng verse, ano daw ang bunga? Those who crave, sabi ng Bible, craving money have wandered from their true faith. Sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Ito masakit. Nakakakuha sila ng simpleng satisfaction, short-term satisfaction sa salapi, pero nawawala at nalalayo sila sa pinakamahalaga. Alin? Yung faith nila sa Diyos. Nawawala na sa life niya ang principles of giving. Nawawala na sa life niya ang faithfulness. Nawawala na ang priority niya ay si Lord. Bakit? Ang gawain na lamang niya ay secondary. And this is the saddest part. Sa paghahangad, si Lord ang nabitawan. Pastor, ano nangyayari? Kung mapapansin nyo, there is a process. Pag ikay na-inlove sa pera, ang unang proseso ay it is the root. Hindi ang root ay hindi agad kita ang bunga. Kaya nga ugat eh. Ibig sabihin, ang unang tinatamaan nito ang iyong heart. Ang level 2 niyan, dahil meron ng root sa iyong heart, ang level 2, iiwanan mo na si Lord. Pastor, ano ang bunga nun? Ang sabi doon, wandered from their true faith and pierced themselves with many sorrow. Ang ibig sabihin po niyan ay ganito, lalong napapahamak. Lalong dumadami ang kapighatian. Sa Tagalog, ang sabi doon, nasasadlak sa maraming kapighatian. Bakit? Dahil yun lang ang goal ni Satan. Sige, ma-inlove ka na ma-inlove sa pera, iwanan mo ang pananampalataya. Ibig sabihin, umalis ka sa covering ni Lord. Pag alis mo sa covering ni Lord, kayang-kaya nang gumawa ng kaaway na paikutin ka. Uulitin ko. Kaya yung sinabi ng Diyos na mahalin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas. Bakit? Kasi alam ng Diyos, pag minahal mo siya, doon mo mararamdaman ang tunay na love, peace, joy, and contentment. Pag iniwan mo ang Panginoon, yung blessing na hinahangad mo ay magdadala ng too much pressure sa'yo, not peace. Kaya nga po minsan, kahit sobrang yaman na, minsan tayo napapatanong, kay naman ito, wala na naman problema sa pera eh. Pero alam nyo, ang isa sa hindi nakikitang problema ng taong sobrang yaman, yung kanyang anxiety, yung kanyang broken relationship, yung kanyang guilt. Ang pera ay nagpapromise sa kanila ng satisfaction. Kaya minsan nakikita mo, kayaman mo na, ba't kay trabaho pa rin ang trabaho? Dahil laging meron sinasabing ang perang, i-reach mo ito, i-reach mo ito. Kaya ano nangyayari? Kaayos-ayos na, nandyan na ang stress, fear. Ano lang ang nararamdaman na ibinabawi sa kanila ng pera? Short-term na contentment, short-term na kasiyahan. Nung nakareceive ng ganito, masaya lamang ng 1 linggo. Mamaya, hahanap na uli. Mamaya, iikot na uli. Kapag mahal na natin ang salapi, nagtagumpay na sa atin ang kaaway. Kaya nga po, ang pagmamahal sa Diyos, it will destroy the greediness sa puso natin. Hindi ito basta sinabi ng Diyos, mahalin mo ako para sa Kanya. Hindi. Ang sinasabi ng Diyos na mahalin mo ako ay para sa iyo. Kasi kung hindi mo si Lord mamahalin ng buong puso, meron kang ibang mamahalin. At kapag meron kang ibang minahal, yun ay papunta yon sa evil. Papunta yon sa kasamaan. Papunta yon sa paglayo sa Kanya. Papunta yon sa maraming kapighatian. Kaya again, ang linaw ng pagkakasabi ng Bible, yung love God, it is not just a command, it is a protection for you. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, iniingatan ka ng Diyos. Pag ikaw ay napuno na, lagi namang available ang pag-ibig ng Diyos eh. Pag minahal mo si Lord, hindi si Lord, okay, bahala ka magmahal dyan. Hindi, pag minahal mo ang Panginoon, babalikan ka din niya ng pagmamahal. At doon mo mararanasan ang satisfaction, alignment, internal reward. Pastor, paano ka nakakasiguradong babalikan ako ng pagmamahal? Ito nga eh, hindi mo pa siya mahal, minahal ka na niya. Are you getting the point?
Makasalanan pa nga tayo, minahal na agad tayo ng Diyos. Eh di lalo na kung si Lord ay mamahalin natin. Eh si Lord nga ang una nagmahal. And then mamahalin natin si Lord. Eh di mas lalo nating mararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon. 1 Timothy chapter 6 verse 6. But godliness with contentment is a great gain. Ano ba pag sinabing godliness? Ito yung relationship mo sa Diyos. Ito ang pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso. Ano ang contentment? Ito yung heart alignment. Ito ay peace and satisfaction sa binigay sa iyo ng Diyos. Pag pinagsama daw ang godliness at contentment, relationship mo sa Diyos, lagay ng iyong puso, ano ang mabubuo? Great gain. Ang ibig sabihin doon, mas malaki ang pakinabang nang merong kang Diyos sa iyong buhay at kontento ka sa binibigay ng Diyos, yun ang tunay na kayamanan. Are you getting the point? Kaysa ikaw ay mabuhay ng habol, nawawala ang tunay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Pag money, ang nabibigay lang yan sa iyo, temporary joy, material blessing. Pero yung godliness and contentment, hindi lang material blessing, spiritual blessing, protection, and favor. Kaya kung mapapansin nyo, same worker, dalawa nagtatrabaho. Yung isa, na mahal ang pera, push ng push. Stress. Bakit? Gusto palagi more. Anong result? Punong-puno na ng mga anxious thoughts. Drain na ang kanyang life. Pero yung isang worker, same ang trabaho, pero mas in love kay Lord. Ano nangyayari? Pag dumating ang sahod, siya'y masaya. Nagbabalik ng para sa Panginoon. Pinagkakatiwala sa Diyos ang promotion niya. Yung heart at yung kanyang peace, yung heart niya at peace, at yung blessing automatic nagmumultiply. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, mahalin mo si Lord. Pangalawang bagay, love God saves you, or loving God save you in testing and trials. Ang pagmamahal mo sa Diyos ang magliligtas sa iyo sa bawat hamon at pagsubok ng buhay. Ano ang natural response kapag si Lord ay hindi number one sa puso natin? Kapag mayroong pagsubok, lagi tayong nagko-complain. Nandiyan ang bitterness, lagi nang pasuko. Lagi nang gusto na laging iwan si Lord. Sabi ko, kay naman pagmamahal sa Panginoon na kaunti lamang na delay ng kaunti, si Lord na agad ang iiwanan. Ito po yung naituro ko na kahapon sa Alab, yung sinasabi ng Bible. Mahalin si Lord ng buong puso, kaluluwa, lakas at isip. It is more than sa iyong physical needs. Loving God is a decision. Amen? Now, kung bakit lamang natin ba sasambahin si Lord? Kaya lang ba natin mahal si Lord dahil tayo broken? Kaya lang ba natin mahal si Lord dahil sa ating mental health problem? Sa problema ng ating family? Dahil ba ikaw ay merong major exam? Dahil gusto mong makamove on? O at naniniwala kang kayang gawin yun ni Lord? Pero ito gaano siya nagiging number one sa iyong buhay? Ang mabuhay sa mundong ito is not easy journey. Sinabi na yan sa atin ng Bible, marami talagang pagsubok na dadating. At kapag hindi si Lord ang number one sa puso natin, susuko tayo sa bawat pagsubok. Mabalis nating i-give up si Lord. John chapter 6, verse 66 to 69. At this point, many of his disciples turned away and deserted him. Again, sa story ng book of John, yan po yung verse 66 na. Ano po nangyari sa verse 1 to verse 65? Ang nangyari po sa verse 1 hanggang verse 65 ay ito. Naranasan nila ang multiplication ng bread and fish. Yan po yung 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, pinakain ng Panginoon, libo-libong tao. At pagkatapos noon, may natira pang 12 na kaing. Ibig sabihin, nakita nila ang Diyos bilang kailang provider. At hindi lang dyan. Bago ang multiplication ng tinapay, marami nang dinaanan si Lord na nakita nila siya ang Diyos na himala.
nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At nung gabi, nakita pa nila ang Panginoong Hesus na lumakad sa tubig. Ibig sabihin, Diyos na makapangyarihan, grabe na ang pagkakaunawa nila kay Lord. Pero bakit sa John 66, marami pa rin ang tumalikod sa Panginoon? Dahil kasama sa John chapter 6, ang Panginoong Hesus ay nagturo. Parang kahapon, maraming binigay na himala, pinatunayan ng Diyos na siya ay Diyos, binigay ang iyong mga physical needs. Anong gusto mo nung binigay na ni Lord? Ngayon, sabi ni Lord, on the next day, siya, ito namang para sa akin. Naibigay ko ang gusto mo, ang ipapaunawa ko naman sa iyo, yung gusto ko na. At ano ang sinabi ng Diyos? Ang mga tao, nag-expect sila ng multiplication of bread. Pero sabi ng Diyos, hindi siya nag-multiply ng tinapay. At siguro ang mga tao, nasaan ang tinapay? Sabi ng Diyos, ako ang tinapay. Ha? Nasaan ho ang tinapay na inihanda mo, Lord? Ako nga ang tinapay. Ako din ang tubig na kung sino makakain sa akin masasatisfied. Ha? Ang kailangan namin tinapay. Ano siya sabi ng Diyos? Na-provide ko kahapon yung needs nyo. Ngayon, yung akin namang purpose. Akin naman. Gusto kong maunawaan ninyo na hindi laging tinapay ang ibibigay. Ako naman ang inyong tanggapin. Siguro yung iba kahapon, damputan ng tinapay. Nung sinabi ng Diyos, ako naman, walang dumampot. Yung Diyos na nakita nila, kailan pinag-usapan agad? Yung kalalakad lang sa tubig na kilala nilang Diyos di gayan yung anak ni Jose, di gayan yung anak ni Mary. Gayon na agad ang usapan kay Jesus. Ang nakita na agad sa kanya, tao, kalalakad lang sa tubig kahapon, kamumultiply lang ng tinapay. Now, anong ginawa niya? Nung nag-aalisa na, verse 67, then Jesus turned to the 12 and asked, are you also going to leave? Dahil nag-aalisa na, tumingin siya sa 12, yung 12 disciples. Ibig sabihin, si Jesus maraming dinidisciple noon. Nag-aalisa na. Tumingin siya ngayon, kayo kayo aalis din. Ano naging sagot ni Peter? Simon Peter replied, Lord, to whom would we go? You have the word that give eternal life. We believe and we know you are the Holy One of God. Nung tinanong sila ni Jesus, aalis din kayo? Marami na nag-aalis. Sabi ni Simon Peter, saan pa kami pupunta? Saan pa kami pupunta? Ikaw lamang o ang salita mo lamang ang nagbibigay ng buhay. Are you getting the point? There is no other option para umalis sa Diyos. Yes, hindi na ibibigay ang iyong physical needs, hindi na ibibigay ngayon pa ang iyong mga prayer requests, pero wala ka ng ibang pwedeng puntahan. Dahil pagpatungkol sa buhay na walang hanggan, sa Panginoong Hesus mo lang yan matatagpuan. Kaya kung madidevelop sa iyo that you will love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, ano sinasabi po doon ng Bible? Hindi ka aalis pag may pagsubok. Hindi ka aalis dahil hindi ka pinasa ni Lord. Hindi ka aalis dahil hindi binayaran ni Lord ang utang mo. Hindi ka aalis dahil hindi pa inaayos ni Lord ang iyong pamilya. Kaya ka hindi naalis kasi alam mong wala ka ng ibang mapupuntahan. Si Lord lang ang tunay na nagbibigay ng buhay. What you have right now, buhay na walang hanggan. Ang tinanggap mo sa Panginoon ay hindi Diyos na tagapaggawa ng himala sa iyong physical needs. Kahit wala pang binibigay sa iyo ang Diyos ng gusto mo, meron na siyang binigay na tunay na kailangan mo. And that is eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, ang mahalaga, ikaw ay palangit. Tingnan mo ngayon nasa kaliwat kanan, yung kay palangit. Kaya kahit ang Panginoong Hesus, maraming idaan na pagsubok sa iyong mundong ito, hindi ka alis kay Lord. Dahil kaya ka nag-i-stay, alam mo sa iyong sarili na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay. Hindi ka pumunta sa church para lamang ipilit kay Lord na ayusin ang iyong sitwasyon outside. Sitwasyon privately.
Kaya ka nag stay kasi alam mo, ang future mo pagkatapos ng buhay na ito ay sinettled na ni Lord. Inayos na ni Lord. Kaya kung mahal mo ang Panginoon at uunahin mo siya, kahit maraming pagsubok, kahit maraming pinagdadaanan, mananatili kang nakatayo. Aray, naulit ko na kahapon sa alab. Baka pag ikay tinatanong, kamusta ang buhay? Ito, buhay. Bakit? Wala pang ginagawa si Lord. Hindi pa binabayaran ng aking utang, hindi pa ako pinapagaling, hindi pa ako pinapasa, hindi pa pinapabait ang aking asawa, hindi pa inaayos ang aming pamilya, hindi pa ako napopromote, hindi pa ibinibigay yung aking prayer request, hindi pa nadidil yung aking project. Kaya hanggat hindi pa, ang laging tanong ay, eto, buhay. Pero ang mga taong in love sa Panginoon, pag tinanong, kamusta ang buhay? Ang sagot niya ni Garne, heto, may buhay na walang hanggan. Kahit wala pa yung hinihingi, alam mo na sa iyong sarili na meron ng binigay na pinakamahalaga. Ano sinabi ng Bible? Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit mapahamak ang iyong kaluluwa. Meron pa bang mas higit na mas mahalaga kaysa sa iyong kaluluwa? So ano sinasabi? Sinettled na ng Diyos ang pinakamahalaga na meron ka. Kaya yung iba, additional na lang. If you love God, it will help you na ikaw ay manatili. Ang pagmamahal mo sa Diyos ang magdadala sa iyo sa bawat pagsubok ng iyong buhay. James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trial of many kinds. Consider it pure joy. Ibig sabihin, parang pag marami kang pinagdadaanan, marami kang pagsubok, ikaw ay magalak. Are you getting the point? Ang ganda ng pagkakasabi dyan. Ikaw ay magalak. Harap sa pagsubok, magagalak pa, mapupuno pa ng saya. Ito kasi yon. Hindi mo yan maiko-consider na pure joy ang mga trials na yan kung wala kang pagmamahal kay Lord. If there is no love, bawat trials na dadating sa iyong buhay, lagi ka nang magrereklamo sa Diyos. Ang pakiramdam mo ikay, sinumpa na, ang pakiramdam mo ikay, inano na. Pero, pag alam mo sa iyong sariling mahal mo ang Panginoon, Lord, itong pinagdadaanan kong ito, alam kong meron kang gagawin. Why? Because there is love. Pag walang pagmamahal sa Diyos, ikaw ay lagi ng tampururot sa Panginoon. Nakala mo lagi pagkakasama-sama. Pero pag mahal na mahal mo ang Diyos, pag meron kang pinagdadaanan, you will consider it pure joy. Why? Verse 3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ibig sabihin, ang makakaunawa lamang ng test of faith ay ang mga taong may tunay na pagmamahal. If we don't love God, di natin niya makikita ang test of faith. Ang tingin natin dyan, curse. Ang tingin natin dyan, iniwan tayo ng Diyos. Ang tingin natin dyan, unfair ang Panginoon. Pero pag na-develop na mahal mo ang Diyos ng buong isip, pag meron dumaang pagsubok, alam mo sa iyong sarili, test of faith lang ito. At hindi lang ito basta test of faith, it will produces perseverance. At anong meron sa perseverance? Verse 4, let perseverance finish its works so that you may be mature, complete, not lacking anything. Tingnan niyo po ang kayang gawin if we love God. Nakikita natin na malinaw ang purpose ng bawat pagsubok. Kahit kailan, hindi mo pag-iisipan ng masama ang taong mahal mo. Are you getting the point? Are you getting the point? Tingnan nyo minsan, yung parang minsan ay meron ng obvious na, alam mo meron ng mga sign na meron na yung iba. Ano mga ganon, Hindi ka na chinachat, hindi ka na nire-replyan, hindi ka na, meron ng sign na meron yung iba. Yung mahal, bulag.
Di. Mahal ako yun. Bakit? Because of that love, it removes all kinds of fears. Inaalis ng love yung mga negative. Napipilter. Kaya minsan, tama, pag mahal na mahal mo, lahat na yung nagsabi, kasama ng ugali noon. Pero pag mahal mo, hindi. Mabait. You're getting the point? Ganun na nagagawa ng pag-ibig. Napipilter. Nakikita mong maganda siya, kahit ang tingin ng iba'y pangit. Kaya kung mahal mo si Lord, napipilter. Nakikita mo na yung Lord na mahal mo ay mahal ka din, kaya kahit marami nangyayari sa paligid, merong iso-surprise sa akin si Lord. Merong may inihanda sa akin. Pero pag ikaw ay walang pagmamahal kay Lord, kunin mo na lang ako. Pit mo pa ako binuhay, ganito lang palang gagawin mo sa akin. Lagi ka nang akala mo ikay pinabayaan ng Diyos. Pero pag merong love na nabuo, it will save you. Any kind of trials and testing ng iyong buhay, it will save you. Bakit? Yung pagmamahal mo sa Diyos, ang dahilan kung bakit ka magtitiwala at mananatili sa Kanya. At yun din ang magta-transform sa iyo. Praise. Gusto ko yan damit mo Salvation. Verse number 3. Love God protects you in the last days. Ang pagmamahal mo sa Diyos ang magpoprotekta sa iyo sa mga huling araw. Tayo po ay Kristiyano. Sino ho dito ang familiar na sa rapture? May you please raise your hand? Rapture. Okay. Magkakaroon po ako ulit ng series niyan to those who don't know what is rapture. Second coming. Sino dito naniniwala? Kasama ho yan sa faith natin that there is a rapture, that there is a second coming. Ano po yung second coming? Ito yung pagbalik ng Panginoon. Pangalawang pagbabalik. Now, pag si Jesus ay pabalik na, there is no exact time and date. Ibig sabihin, walang makakapagsabi kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Pero may mga senyales. Are you getting the point? There is no exact time, pero merong sign na si Jesus ay pabalik na. Ibig sabihin po, pag ang Panginoong Hesus ay bumalik, tayong mga believers, tatagpuin niya po tayo sa alapaap. Yung mga hindi sumasampalataya, may iwan. Are you getting the point? Kaya ang habol natin, makasama tayo sa rapture, mapasama tayo sa second coming. Are you getting the point? That's the goal. Yan po ay i-discuss natin. I hope, pag po tayo nag-announce sa GC uli, para maituro po uli namin yan, kayo yung mag-join for you to understand. Now, Pastor, ano ang mga senyales na ang Panginoong Hesus ay pabalik na? Kung ano ang nangyayari sa paligid, senyales na yan. Biblical po yan. There will be a rumors of war. Alam nyo naman ngayon, lahat ng bansa ay halos nag-aabangan na lamang sa war. Ano pa po? Merong mga earthquake, tsunami, taggutom, taghirap. That is a sign. Hindi ito basta simpleng nangyayari lang na may problema ang ating mga pinuno or may problema ang mga namumuno sa bansa natin. No. Sadyang, yan ay senyales na tayo po ngayon ay nabubuhay na sa huling panahon. That anytime, hindi na kasi, dati malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Lagi sinasabi, soon. Ngayon, ang term ng mga Kristiyano, anytime. Ibig sabihin, anumang oras ngayon, ang Panginoong Hesus ay pwede nang bumalik. Ngayon, ito ang mga isa sa mga sign na tayo nasa last days na. Matthew 24 verse 12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil daw ho ang mundo, lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami.
Tingnan mo nga nasa kaliwat kanan mo kung malamig na ang kanyang pag-ibig. Dahil sa sama, ang mundo'y pasama ng pasama, maraming mga tao mawawala na rin ng love. Mas magiging na silang selfish, proud, disobedience, nawawala na ang faith. Kaya, yung command ni Lord na, yun ay utos, hindi talaga feelings. Yun ang gusto kong i-emphasize sa inyo. Yun ay utos, hindi talaga yung feelings. Kaya ka ng Diyos sinuturoang mahalin siya ng buong puso, buong lakas. Dahil ang mundo'y pasama na ng pasama. Yun ay iyong bakuna. Saan? Sa pandemya ng lumalamig na pag-ibig. Kung sa COVID, yun ang iyong magsabi nga kayo ng bakuna. Pfizer? Ano pa mga common na bakuna? Are you getting the point? Merong paglamig ng pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos, yun ang magiging bakuna natin para hindi tayo tamaan ng panlalamig. So, ibig sabihin, double purpose ito. Hindi mo lang minamahal si Lord kung hindi nagiging protection mo ito. Ang pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso ang mag-iingat sa iyo. Bakit? Dahil lahat ay tatanggap ng pagmamahal sa huling panahon. Isa dyan, lahat ay meron ng pinaglalaban. Kaya kung priority mo na mahalin si Jesus, matututunan mo rin magmahal sa iyong kapwa. Ang last days po, ay hindi para ikaw ay matakot na grabe pala, pasama pala ng pasama. Tandaan niyo po ito, ang taong masama, pasama ng pasama, ang banal, pabanal ng pabanal. Now, tingnan niyo po itong malamig na pag-ibig na mangyayari sa huling panahon. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Dapat mong malaman na sa mga huling araw, last days, ay darating ang panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Imagine kung gaano ang mundong ito'y pasama ng pasama. Verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang paghahalaga sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ano gusto kong emphasize? Sa halip na maibigin sa Diyos. Kaya if we will verse, that verse, kaya sa akin ang lahat ng mga maling karakter ng tao sa last days kapag pinili nating mahalin ang Diyos. Love God, yung mga maibigin sa sarili, magiging selfless. Kitang-kita nyo naman sa verse, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. So, kung papalitan natin yan, pag inilipat natin na maibigin sa Diyos, makakancel lahat ng mga pangit na karakter na yon. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, mahalin mo si Lord. Baka akala mo, ganito na talaga ang season ngayon. Mga bata na nasusunod. Ganito na talaga ang mga season ngayon. Kailangan na itong gawin. Kailangan na itong sundin. No. Ikaw ay Kristiyano. Amen? Dinidevelop mo ang pagmamahal sa Diyos. Hindi ka lamang basta nalaan nabubuhay. Hindi, ganito ho kasi sila, ganito. Iba ang takbo mo. Mga Gawa chapter 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Again, last days. Sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ibig sabihin, sa huling panahon, kailangan mong mamili. We're living on the last days. Ano ang tinatanggap mo? Yung buhos ng mundo o yung buhos ng banal na espiritu? Ang sabi ng Diyos, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Hindi ibig sabihin noon na anyone, kung hindi, ang ibig sabihin doon ng Panginoon, anyone who calls on the name of the Lord. Kung sino ang tumawag, sila ang makakaranas. Kung sino ang gumusto
Sila ang makakaranas. So ibig sabihin, pag minamahal mo ang Diyos ng buong puso't lakas, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos. Sabi mo sa'yo, nasa karawat kanan, opportunity mo ito to shine and influence. May I call the keyboardist? Alam niyo po, we're living on the last days. Ang mundo ay pasama ng pasama. Bakit? Because people around us, wala naman na sila nakikitang hope. Wala na sila nakikitang pag-asa. This is love. Di na nila nakikita that love can wait. Di na nila nakikita na there is a process ng perfect love. Di na nila nakikita na mayroong pantutulong sa kanila. Hindi na nila nakikita na ganito yon, ganito na si Lord pala may kaya pang gawin sa kanilang buhay. Kasi nga, sobrang dominated na ng pangit ang mundong ito. Kaya yung mga tao, they just go with the flow. It is what it is. Kaya nga sabi doon, lumamig na ang pag-ibig. Because nag-increase yung wickedness, natakot na silang magtiwala kasi nga, laganap na ang kasamaan. Kaya meron tayong role bilang tayo po yung mga Kristiyano. Ang pagmamahal natin sa Panginoon, kailangan nating maipakita rin sa iba that we love God. Na, ay, ang galing. Ang pag-ibig pala ay kaya maghintay. Aba, ang galing. Kahit pala bagsak na sa kasalanan, ay kaya pa rin baguhin ng Panginoon. Bakit? Dahil merong isang Kristiyano na kahit sa magulong mundo, pinapakita pa rin niya sa iba kung paano magmahal sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip. We don't compromise the world. Yes, we're living po sa mundong ito. Meron tayong mga klase, meron tayong mga kasamahan. Pero it is a challenge. Ipakita mo sa kanila kung paano magmahal sa Panginoon. I-demonstrate mo sa kanila because wala na. Pangit talaga ang tingin ng tao sa Christianity. Pangit ang tingin ng mundo. Lalo na ngayon, sabi ko nga, I don't know kung bakit dito papunta ang ating altar call. Kakaunti na nga ang nagke-claim na sila'y Christian. Yung mga kakaunti na nga nagke-claim na sila'y Christian. Hindi po mamasabi kung sino pa ang tunay. Nagigets niyo ako? Nagigets niyo ako? Kakaunti na nga yung Kristiyano, hindi mo pa masabi kung sinong tunay. Dahil meron daw dyan lalabas ulit mga false prophet, meron na ulit mga preachers na nagtuturo ng ganito, ganyan. Kakaunti na nga mga Kristiyano Tapos, ito pa matindi. Kakaunti na nga mga Kristiyano, sila pa nagbabangayan. Kakaunti na nga mga Kristiyano, sila pa nangaaway. Kaya minsan tuwan-tuwa ang mga tao sa atin sa social media Tayo na nga laman, tayo pa nag-aaway. Nakikibash pa tayo sa iba, we're so busy na banggain ang the way kung paano nagpa-prosper ang isang church na ang goal ay si Jesus. Pero tahimik naman tayo sa very obvious na ito problema. Ito ang tunay na hindi makakarating pag ganitong kailang believe. Pero minsan we're so busy sa kapwa nating Christian. Guys, wag na kayong makisali sa bangayan sa social media tungkol sa ito basta't ang Panginoong Hesus ang tinuturing nilang daan, tagapagligtas, tumubos sa kasalanan, hindi natin sila kalaban. Kahit pa anong way ng church nila. Magkaano tayo, we need to be focused. Hindi lang natin mahal ang ating church, kundi mahal natin si Lord. Hindi na tayo dapat nakikipagbangayan sa mga ganon. The same time, church, listen. Ang pagmamahal natin sa Diyos, sabi ng Diyos, if you love me, obey my command. Obey my command. So, alam mo sa iyong sarili, paano mo, Pastor, ipapakita ang iyong pagmamahal? Paano ko po ipapakita
Ang pagmamahal ko sa Diyos, simple lang. Obey. Sumunod ka lang. Hindi ito utos. It is protection. Alam mo, pag nasunod ka kay Lord, kahit hindi mo gusto, basag na basag ang iyong pride. Lago na lago ang iyong humility. Amen? Pag ikay nasunod kay Lord, kahit hindi mo gusto, basag na basag ang iyong greediness, basag na basag ang iyong selfishness, basag na basag ang iyong mga karakter na tinatago, basag na basag ang iyong fragile heart na yan. Pag minamahal mo ang Diyos, nadidevelop ka sa kung sino ka sa pagkakahanda sa iyo ng Panginoon. Amen? May you please stand right now? Simple lang po ang gagawin natin ngayong oras na ito. Just close your eyes at ihanda mo ang iyong sarili na, Lord, I want to love you. Lord, I am willing and I am ready. Remember the verse 37, you must. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Hindi kailangan ng tamang feelings at hindi kailangan ng perfect timing and combination, season para simulan ito. Dahil ito ay utos. Ito ay urgent. You must. Hindi pwedeng divided heart. Hindi pwedeng iyan lang. Kaya ngayong oras na ito, i-commit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Just close your eyes. At i-commit mo sa iyong sarili that, Lord, I am willing and Lord, I am ready na mahalin ka ng higit sa lahat. Lord, I am ready, Panginoon. Buong puso, ibig sabihin, any control ng iyong buhay, decision, passion, desire, you must love the Lord. Ng iyong kaluluwa, ng iyong buong pagkatao, ng iyong lakas, the Lord is your priority. Lord, I pray, ang J.A. Wantalpo ngayong oras na ito, biyayaan mo po kami na mahalin ka. Come on, sing this song. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos. Sing that song that you are declaring, Lord, ibigin ka ng higit sa anumang heart desire ko. Ibigin ka ng higit sa anumang pagsubok na pinagdadaanan ko. Ibigin ka ng higit sa anumang paglalamig ng pag-ibig ng mundong ito. Come on, declare. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang maingat paglingkuran at papurihan ka. Come on, love the Lord, declare. O Diyos, ng higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, More than sa iyong desire, more than sa iyong nilalaman ng iyong puso, we will declare it. at papurihan ka. Father God, nakikita mo po ang puso ng bawat isa ngayong oras na ito. Nang higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang maingat paglingkuran
salamat po sa pagpapaunawa sa amin ngayon. That love is not a feeling. Love is a choice. Thank you, Father God, sa pagpapaunawa sa amin ngayong oras na ito. Na ang mahalin kay utos. Salamat, Panginoon, dahil inutusan mo kaming mahalin ka, hindi para sa aming sarili, kundi dahil meron palang nakatagong pagpapala if we love you. Father God, biyayaan mo po ang JA Wantaan na mahalin ka, na maging loyal kami sa iyo. Alisin mo po ang greediness sa aming buhay, ang love of money sa aming buhay. Biyayaan mo po kaming mahalin ka ng buong puso. Father God, salamat po. Dahil sa pagmamahal namin sa iyo, bibiyayaan mo kami na kami po iyong pagtatagumpayin sa anumang testing, trials. Lord, I pray, wala pong JA1 taas na aalis dahil sa pagsubok. Kung hindi, maraming mababago dahil sa iyong pag-ibig. And Lord, I pray, iligtas mo po kami. Lord, we know and we are aware that we're living in the last days. Ang mundo pong ito'y pasama na ng pasama. Father God, bigyan mo kami ng puso na handa kang mahalin lagi. Alisin mo po sa amin, Lord God, ang influence ng mundong ito. Biyayaan mo kaming mahalin ka ng higit sa lahat. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We sealed everything with your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise God. So, tayo po ay magbalik na ng atin pong tithes, ganun din ang ating offering sa Diyos. Amen. Alam ko ang bawat isa ay nagmamahal kay Lord. At this is also the way kung paano natin maipapakita sa Diyos that we love Him at hindi tayo tumitingin sa anumang pera at anumang presyo nito. Ano? Amen. But we are remaining faithful to God at alam natin that by giving back to the Lord, it shows our love to Him as well. Amen? Praise God. Maging sa nanonood din po sa atin sa live, nakapresent, tama, media, ang atin pong account sa screen. Sumabay po kayo sa atin pong gawain na ito, sa atin pong pagbibigay. Amen? So let's pray, let's pray. Nandyan po sa inyong mga upuan, ang atin pong envelope. You can personally write your prayer request. Dito po, pinapanalangin po natin yan personally, isa-isa. Amen? At ang dami na po nating testimony about the answered prayers sa mga tao talaga pong naglagay ng prayer request dito at kinakausap po nila kami about their answered prayers. And we are so happy and we are so blessed na talagang ang Diyos po'y tumutugon. At gaya po ng ating po lagi sinasabi, hindi po natin si Lord matatalo sa bigayan. Amen? Let's pray, let's pray, let's pray. Heavenly Father, maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng blessings at lahat po ng pagpo-provide na ginagawa mo sa amin. Dalangin namin, Lord, na anuman pong amin pong hinihingi at hinihiling sa bawat isa, Panginoon. We pray according to your will, in riches and glory, mangyari po, Panginoon, ipagkaloob, in the mighty name of Jesus. And we pray, lahat po ng manifestation ng iyong mga salita will manifest sa lahat po, Panginoon, ng mga tithers and givers mo, Panginoon. Lord, we declare increase. We declare an upgrade, Panginoon, sa buhay, sa finances, sa family, Panginoon, sa businesses, sa trabaho, sa pag-aaral ng bawat isa. We pray for level up, Panginoon, ng resources and finances, Panginoon. Hindi mo pagkukulangin
at sasawayin mo lahat ng salot, Panginoon, na umaaligid po sa aming pong blessing. Magiging pagpapala po kami sa napakaraming tao. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Praise. Praise God. Nakalimutan ko palang i-announce. Tayo po sa biyaya ng Panginoon ay nakabili na ng 75 inches na TV. Kung gusto nyo hong makita, nandito ho sa may side. Dahil, kaya po tayo nagpandalas, hindi naman nagpandalas, nakabili na po agad. Gawa nga po ay meron tayong mga upcoming event, ang gusto po natin ay nakaayos na. So, ang plano ay, ito po, next week, makikita nyo na po, meron na po tayong malaking screen dito sa likod. Biyaya ng Diyos. Bago matapos ang taon, lagi ko yan dinideklara, ito'y magmamanifest, naka-aircon na tayo. Amen? At sino po excited? Alam nyo po, ngayon palang taon, next year, nagpaplano na ako nang marami ulit tayong i-upgrade sa church para paglipat natin, dala-dala lang natin lahat, ayos na, settled na. Amen po ba sa biyaya ng Diyos? Sige po, atin po ipag-pray ang ating mga tithes and offering. O Heavenly Father, inihahandog po namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit God for glory alone. In Jesus' name, Amen. Pag-pray po natin ang bread and juice, Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahig ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain at umiinom sa kopang ito, sa paraang di nararapat ay nagkakasalas sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo pong lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos magapunan, dumaputi siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus,
Marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Again po, ang ating pong dance ministry, worship team, Asheret, media, kids, lahat po ng ministry natin, kung if you want na mag-join, kayo po ay welcome na welcome. Ano, magsabi lamang po kayo sa inyong mga A-group leaders para po kayo po ay makasama po at ma-train po kayo kung saan po kayong ministry talaga. Amen po ba? So, yun lamang po. Tayo po'y manatili nakatayo at ideklara natin ang katagumpayan ng ating Diyos. Amen. Sino po rito ngayon na na-bless at ito ang pagmamahal ng ating Panginoon? Shout hallelujah! Hallelujah, Jesus! Let's declare the victory of our Lord. Basta ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo nilalagahan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo nilalagahan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, pagpasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, pagpasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, pagpasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka. Buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, pagpasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa
glorify your name. Lord God, tinataas namin ang pangalan mo sa lugaring ito maging sa buhay ng bawat isa. And right now, Jesus Christ, thank you for your words, Lord God, sa mga pangako mo, Lord God, sa pag-ibig, Lord God, sa biyaya ng pag-ibig mo. And right now, we are praying and we're declaring, Lord God, araw-araw mong ipaalala sa buhay ng bawat isa that loving you, Lord God, is our greatest commandments and Lord God, a privilege for us, Lord God. And right now, Lord God, we are praying and we're declaring, Lord God, wherever we go and whatever we do, Lord God, kami, ang mga anak mo, magde-demonstrate kung paano ka namin ibigay. Right now, and Jesus Christ, ang araw na to, ang Sunday service na to, ang salita mo, ang buhay ng bawat isa, Lord God, ikaw ang naging matagumpay dito. In Jesus' mighty name, and right now, Lord God, sa lingkod mo, Lord God, kay Reverend Jeremiah Patolat Marasiga, Lord God, we are praying and declaring, Lord God, the blessing upon blessing and the favor upon favor sa buhay niya. And right now, Lord God, sa pag-alis namin sa templo mo, sa paglabas namin sa templo mo, Lord God, dala-dala namin, Panginoon, yung mga salita mo at mga pangako mo, Lord God, patuloy mo kaming gabayan at protektahan araw-araw. In Jesus' mighty name, Lord God, once again, Lord God, sa iyo namin binabalik ang pinakamatas na papuri, pagsambat, walang hanggang pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, kapayapaan nagmumula kay Yahweh, pagpapalit pabor nagmumula sa Panginoon Kristo, pagsama, pag-lead, pag-guide ni Holy Spirit, sumating yung bukas at magpakailanman. At lahat na nagmamahal sa Diyos natin magsabi na, Amen and Amen.